Sunod-sunod na ang meeting ng mga magsisilbing House Prosecutor para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, madalas makita sa kanilang pagpupulong si Iloilo Representative Janet Garin. Hindi siya bahagi ng 11-man House Prosecutor team pero inamin niya sa atin na isa siya sa mga napipisil na maging spokesperson pero hindi bilang official spokesperson. Well, I can be available as long as kaya nung aking schedule. Yung medyo problema lang talaga when you say official spokesperson, lahat ng isasagot ko or lahat ng sasabihin ko ay kailangan kong i-clear sa kanila. Medyo mahirap-hirap yun, no? Kasi alam nyo naman, pag nasa Kongreso, masasalubong nyo ako and then I will answer some of your queries. Maliban raw dyan ay kailangan rin niyang pagtuunan ng pansin ang ibang issue sa Kamara. Kung sakaling makasama siya sa mga spokesperson ani Garin, magiging 4 sila. Kasama na rito ang 2 opisyal ng inanunsyo na sina Kabataan Representative Rene Co at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. May mga bagay na hindi na pwedeng i-discuss ng prosecutors. Doon naman ako papasok. No? At the same time, I will also have to keep on discussing the other tasks of Congress that are equally important. Nangako rin ang mambabatas na tutulong siya para masugpo ang fake news, lalo kapag umusad na ang impeachment trial. At kung siya raw ang tatanungin sa 4 na grounds for impeachment, posibleng ang agad raw na magpatalsik kay VP Sara ay ang unexplained wealth. We talk about public opinion, medyo masakit talaga yung unexplained wealth. Pero kung titingnan mo sa legalidad, no? Kung talagang legalidad ng impeachment process, medyo mabigat talaga yung sa kanyang SALN. Hamon niya sa mga senador, tuparin ang kanilang tungkulin bilang senator judges at huwag manipulahin ang proseso dahil nakabantay ang taong bayan.